Sabi mo sa katabi mo kasi nandito ka, magsa-celebrate tayo. How is your day? Yesterday? The other day? The other 3 days ago? How is your 1 week? Amen. Mas mabuti tayo kaysa dati. Di ko alam kung anong pinagdaanan nyo sa loob ng nakaraang linggo. Baka iba sa inyo umiyak. Baka iba sa inyo ay biglang nagkaroon ng problemang di naasahan. I don't know. Iba naman siguro sa inyo ay natuwa, nagalak. I don't know. But today is a grand day celebration. What happened in the past, today is a very different one. The new sets of blessing God awaits, God prepared for all of us. Pakisabi mo sa katabi mo, nag-aantay sa'yo ang mga dakilang pagpapala mula sa Diyos. Do you believe that? Sabi ng Bible, only believe and you will see the glory of God. Manampalataya ka lang. Makikita mo ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Let us now start. Game ka na ba? As the rule number 1 dictates, wala munang marites session, suspended. Lahat tayo ngayon ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Be attentive to the Word of God because the Lord says, John 6:63, the Word that is spoken to you, they are life and spirit. Sabi mo nga, life and spirit. Life and spirit. That is what we need today, life and spirit. Because the world today is really, if you know how to read the signs of the time, nakikita mo na talaga na ang Lord ay nagpaparamdam na sa lahat ng tao. Amen? So, let us pray and declare that there will be a revival in our nations. Filipino people will really love their nation. No? Umusbong yung mga katipunero sa panahong ito. Andiyan pa ba kayo? Kayo po ba'y nagmamahal sa bayan? Sa Facebook. Nagmamahal po ba tayo sa bayan? Hindi po yun ang topic ko. Intro lang po yun. O segue. Okay, let's find our title in our white screen. Read. 1, 2, ready, go. Declaration dictates reality. Next slide. Kung pangit ang nasa isip mo, pangit din ang sasabihin mo. Andiyan pa ba kayo? Kung pangit ang nasa isip mo, pangit din ang sasabihin mo. Nung maliit pa ako, bata pa, siguro mga 1979 when we moved dyan po sa may Forest Hill. Madalas ko na kwento sa inyo. Parang ano yan eh, parang gubat, daming puno, napakalamig, parang Bagyo noong mga panahon yun, 1979. Alam niyo ba ang ginagawa ng mga tao doon, mga kapitbahay namin? Umagang-umaga pa lang, start ng 5 a.m., naglalabasan na yung mga tao. At dahil malamig, nagsisiga ng apoy. Kanya-kanyang tumpukan, mga tatanda, kabataan, bata, no? Makikita mo. At nagkukwentuhan. Kaya lang, maririnig mo minsan, malakas yung boses, maganda pinag-uusapan. Pero mapapansin mo, minsan nagbubulungan na. Yun, pangit na nagbubulungan na eh. Di ba, kapag ang isang tao ayaw mo, kahit maganda ginagawa niya, hindi mo sasabihin maganda ginagawa niya kasi ayaw mo sa tao. Di ba? Next slide. Kung tama, kung maganda naman ang nasa isip mo, maganda rin ang sasabihin mo. Do you follow? Kaya meron dapat positive marites session. Dapat mabuti yung chismisan dapat eh. Kasi kung maganda ang pinagkikismisan, okay lang yun eh. But I find it, and we find it, kadalasan yung negative ang pinag-uusapan, bakit kaya?
Sa halip na pag-usapan ay yung magagandang makikita mo sa isang tao, pero pagka nagkakaroon ng umpukan, mas madalas pinagpepiestahan ng buhay ng tao, ang tinitignan na pinag-uusapan yung pangit sa tao, yung kapintasan ng tao. Tama ba? Kanina, sabi ko, si Pastora kasi punong abala eh. Paggabi, wala akong tulog yung punong abala. Sabi ko, ano ba ang unang napapansin sa handaan pagkatapos kumain? Survey says, sabi ko, siguro yung lumpia-lumpiaan, yung Shanghai lumpia-lumpiaan, o kaya lumpiang kunwaan, yung kunwaring lumpiang Shanghai. O sarang na ibig mo sabihin, kasi walang laman. Nakarinig ba kayo? Tama, walang laman. Bakit pagka nag-uumpukan ang mga tao, sa halip na magaganda ang sinasabi, pangit at kapintasan ang pinag-uusapan ng ibang tao. Kasi nga, kapag pangit ang nasa isip, pangit ang sinasabi. Pag maganda ang nasa isip, maganda rin ang sasabihin mo. Sana sa multi-session, kung meron man kayong ina-attenan na regular, sana yung maganda ang isip mo para maganda rin ang sasabihin mo. Kaya ko ito sinasabi because declaration dictates reality in your life. Next. Kung ang sinasabi mo, kung ano ang sinasabi mo rather, yun din ang mangyayari sa'yo. Kung ano ang sinasabi mo, iyon din o iyon ang mangyayari sa'yo. So let us filter out kung ano yung sinasabi natin. Kaya may isang diskusyon, no, debate. Sabi ng mga nagtatalo yung disciples tsaka yung mga Pariseo, kayo naman kakain kayo, hindi kayo naghugas ng kamay eh. Bawal yan sa ating kautusan, bawal yan sa ating tradisyon, bawal yan sa ating nakaugalian. Pamahiin natin yan, kumbaga, nung mga panahon na yon. Bawal yung kumain ng di naghugas ng kamay. Ngayon, kinumpron sila ni Jesus. The Lord confronted the Pharisee and Sadducee. Sabi niya, sa totoo lang, sabi niya, hindi naman yung pumapasok ang nakakarumi sa tao. Ibig sabihin, hindi yun ang nagpaparumi sa pagkatao mo, yung kinakain mo. Kasi ang context, kumain, di nagugas. Ibig sabihin, marumi yung kinain, parang sinasabi ng mga Pariseo. Kasi yung mga Pariseo, pag nagsasalita silang, galing-galing nila, kumbaga, para silang holier than thou, para bang di makabasag ng pinggan, ang galing nilang magsalita, pero wala naman sa gawa. Kaya kinumpron sila ni Jesus, sa totoo lang sabi niya, hindi naman yung nagpaparumi sa tao, yung lumalabas sa bibig ang nagpaparumi. Kaya nga sabi ng Proverbs, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung anong laman ng puso, yun ang sinasabi. Kung ano yung laman ng isip mo, yun ang sinasabi. We rather meditate on the things that God showed to us. The blessing, the good things, the model, the love. Dapat yun daw yung mga sinasabi natin. Kasi nga, kung ano ang sinasabi mo, iyon ang mangyayari sa'yo. Let us read Matthew 17:20. Tingnan natin Matthew 7:20. He replied, because you have little faith, truly I tell you, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to here, and it will be moved. Nothing will be impossible for you. Note, analyze, inject question. Yung sinasabi, ikaw bundok, umalis ka, pumunta ka roon. At yun nga ay mangyayari. Ibig sabihin, utusan mo yung bundok, kung nandito siya sa kanan, pumunta sa kaliwa, ang sabi, mangyayari yon at walang imposible sa'yo. It speaks about declaration. Sabi mo, declaration. Ano ba yung bundok? Ang bundok kasi, figure of speech, anong nare-represent ng bundok? Mabigat na pasanin, mabigat na problema, mabigat na pagsubok. Kung pwede mo palang utusan yung mabigat na problema mo, yung mabigat na pagsubok mo,
o yung challenge na hinaharap mo, difficulties in life, adversity, for example, pwede mo sabihin, o ikaw, umusod ka naman, huwag ka dyan sa daraanan, o umalis ka dyan, lumipat ka ng konti. Parang ganun eh, oh. O ikaw, umalis ka dyan, punta ka muna doon. If you try to analyze, yung bundok na sinasabi, umusad lang ng konti. No, umusad lang ng konti yung bundok, ang sabi kaagad, wala nang imposible sa'yo. And it will be moved. Nothing will be impossible for you. Hello? Kahit na yung bundok, umusad lang ng konti dahil inutusan mo, ikaw bundok, punta ka dito, at ang sabi, pumunta ka doon. So, it is a bit of movement. Pero teka, may sinasabi yung Matthew 21:21. Ito, mas matindi. Kung ito, umusad lang ng konti, inutusan mo yung bundok, because of your declaration of your faith, wala nang imposible sa iyo. Paano pa kaya itong Matthew 21:21? Jesus replied, "Truly, I tell you, if you have faith, and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, to this mountain, anong sabi? Anong sabi? Go, throw yourself into the sea, and it will be done. Kanina, umusod lang ng konti because of your declaration based on your faith. Wala nang imposible sa'yo. Magagawa mo na lahat ng bagay na ayon sa kalooban ng Panginoon. Di ba matindi na yon? Paano pa kung yung bundok, utusan mo pumunta sa dagat? Andyan pa po ba kayo? You know, I find that declaration really dictates reality. Amen. Mga estudyante, taas ang kamay. Okay, baba, salamat. Pag sinabi mo, magtatapos ka ng pag-aaral kahit anong mangyari, magtatapos ka, that is your declaration. Kaya pag magandang nasa isip, magandang sasabihin mo. Maganda ba na ilagay sa isip mo magtapos ang pag-aaral bago mag-girlfriend, bago mag-boyfriend? Pag magandang nasa isip, magandang declaration. Ako napakinabangan ko yung declaration eh. Sabi ko, magtatapos ako ng pag-aaral kahit anong mangyari. Bakit ko nasabi yon? Ask me why. Sabi mo, why? Ang hirap mag-aral nung panahon namin. Mahirap kami, wala lahat. Sa totoo lang, pag nakikita ko yung mga estudyante ngayon, sobrang pinagpala sila, grabe. Pero nung panahon namin, sino nakaka-relate ng mga, di pa naman kami masyadong matanda eh. Ang hirap mag-aral ng time namin. Di mo alam kung may baong ka. Di mo alam kung maglalakad ka ng malayo. Di mo alam kung may sosot ka. Di mo alam kung meron kang librong babasahin. But I made a declaration, whatever happens, I will finish my studies. And true enough, because of that declaration, napakinabangan ko, lahat ng challenges nung ako'y nag-aaral, napagtagumpayan ko. Pero kung hindi ako nagbigay ng declaration, at hindi ko nilagay sa isip ko yung deklarasyon na yon, malamang hindi ako nakapagtapos ng malamang sumuko ako. Maniwala kayo. Napakahirap mag-aral nung panahon namin. That is why I'm telling, declaration dictates reality. Now, question, next slide. Ano ba ang mga bagay na madalas na sinasabi ng mga tao? Sa mga umpukan, sa mga kwentuhan sa kanto, sa mga marites session, ano bang napag-uusapang madalas? Nung bata ako, madalas kong naririnig ang usapan ng mga matatanda, kasama ng nanay ko, yung mga constituent niya, yung mga contemporaries niya, nag-uusap-usap sila. Tatlong bagay ang laging naririnig at napag-uusapan. Una, pagkain. Sabihin mo nga pagkain. Huwag niyo akong tingnan pagkain, mamaya na lang ha. Pangalawa,
Ano pa? Next slide. Iinumin. Tama? Pangatlo, damit sosuotin. Tama, mali. Di ba? Eh, pastor, meron pa mga pinag-uusapan na talagang madalas, ano? Pera. Ano? Trabaho. Pera, trabaho, doon din ang punta niyan. Pagkain, iinumin, dadampin. Andiyan ba kayo? Eh, yan yung madalas pinag-uusapan eh. Yan yung palaging battle cry eh. Even at this point in time. Amen. Walang katapusang usapang anong kakainin. Walang katapusang anong iinumin. Walang katapusang anong dadampin. Eh kasi nga, nakasulat sa Bible. Basahin natin. Matthew chapter 6:31. So do not worry saying what we shall eat. Pagkain. Sabi mo sa katabi mo, pagkain. Verse, sabi doon, or what shall we drink? Iinumin. Sabi mo sa katabi mo, iinumin. Or what shall we wear? Susuotin, damit daw. Sabi mo sa katabi mo, damit daw. Kaya ho, isa sa patok ng negosyo ngayon sa online, ukay-ukay. Mine. O mine mo na to, sis. Parang alam na alam nyo ha. O add to cart, ano ba yun? Add to cart ba? O out to cart. Out to cart ba? Add to cart. Out to cart. Okay, alam na talaga eh, no? O ang add, di ba i-add mo sa cart? Eh, paano pag bibilin mo na, anong tawag doon? Check out. Talaga. Check out mo na. Check out from the cart. Bibilin mo na siya. Ayun o, nakasulat. Sabi mo nakasulat. 32. For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. This verse is qualifying. Sabi mo, this rather verse. Verse 32 means qualifying. Sabi mo, qualifying. May kina-qualify. I hope, doon sa kina-qualify ng Panginoon dito, kasama tayo doon sa kina-qualify. Amen. Sabi niya, for the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Sino kausap ng Panginoon? Yung mga followers niya. Kaya qualifier to, kina-qualify. Dinisqualify niya sino? Sino dinisqualify niya? Yung mga pagans. Yung mga pagans, yung mga taong walang panahon sa Diyos. Yung mga taong walang interest sa Diyos. Yung mga taong ayaw lumapit sa Diyos. Yung mga taong ayaw makipagrelasyon sa Diyos. That is the pagans being disqualified in this particular verse. And I thank God. Sabi mo, thank God. Sabi mo sa katabi mo, salamat sa Diyos. Kasi qualified tayo. Tayo yung tinutukoy dyan. At ang inyong Ama sa langit, ibig sabihin, tayo ay mga anak. Qualifying to eh. John chapter 1 verse 12, at sino mang tumanggap sa Panginoon, binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So, ibig sabihin, ang tinutukoy dito, your heavenly Father, yung Ama natin sa langit, kasi naging anak tayo. Kaya, importante, ma-qualify ka na ikaw ay anak. Bago mo masabi, Heavenly Father. Andyan pa ho ba kayo? Andyan pa ho ba kayo? So, clear. Verse 33, but seek first His kingdom in His righteousness, and all these things will be given you as well. This is a guaranteed provision. Sabi mo, guaranteed provisions. Again, it is also a qualifying verse. Bakit? Sa atin lang yun. Sa mga anak lang yun. Amen? Kaya si Lord confident na makakamit natin yung guaranteed provision. Ibig sabihin ng guaranteed provision, siguradong may kakainin ka, siguradong may iinumin ka, siguradong mayroon kang susuotin. Kasi guaranteed provision on the premise, sabi mo premise, seek first the kingdom of God. Bakit ganon ka-confident si Jesus na sabihin yun sa kanyang audience? Sa mga taong kina-qualify niya. Kasi confident siya kapag anak ka ng Diyos, uunahin mo si Lord. That is the mind of Jesus. Alam ni Jesus, kapag ikaw ay may relasyon sa Panginoon, pag ikaw ay may pananampalataya sa Panginoon, kapag lumalalim ka sa iyong relasyon sa Panginoon, hahanapin mo
uunahin mo ang Panginoon. Andyan pa ho ba kayo? Andyan pa ho ba kayo? Ako lang po, akin lang to ha. Kahit wala yung verse na yan, akin lang po. Kahit hindi ko nabasahin yung verse na yan, na uunahin ng Panginoon. Yun lang binago ang buhay ko. Yun lang ilang beses akong muntik ng mamatay nung bata ako dahil sa grabe ng mga sakit na naranasang sakit, no? Sickness and disease. Many times in my life, nag-agaw buhay ako, nag-50-50 ako. Sabi ng mother ko at ng father ko, but I survived. Kahit wala yan, uunahin ko talaga ang Panginoon. Even without that, niligtas ako palagi sa tiyak na kamatayan. Hello? Verse 34. Ano sabi ng verse 34? I'll check. 34. Sabi ng verse 34, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Its day is enough trouble in its own. Importante yung deklarasyon sa araw-araw. Amen? Because what you can declare today becomes your reality tomorrow. Sabihin mo, reality tomorrow. What's more, reality tomorrow? Pwede mong baguhin yung sitwasyon mo ngayon para bukas. Kaya ang buhay pasulong. Andyan pa ba kayo? That is the mindset of Jesus. Our life must go on. Whatever happens, whatever it takes, whatever situation it is, you must move on. Amen? Move on. Moving forward. Amen. Going back. So, nakita na natin, no? Pagkain, damit, suotin. Para magkaroon ng reality, at kung ano ang gusto mong maging reality, nakadepende sa sinasabi mo. Andyan pa ba kayo? Amen. We used to declare good things in our family. I used to declare good things in our church. In our prayer, in my prayer, I used to declare good things in you. I get all the opportunities when it comes to praying. Kakain ng almusal, tanghalian, hapunan, worship service, URT, don't watch. All that opportunity, I grab to pray for somebody else, to make a declarations. Amen. So, importante ang declaration. Andiyan pa ba kayo? Now, next slide. Why I'm telling this to you? Because life and death is in the power of tongue. Sabihin mo, life and death is in the power of tongue. Anong ibig sabihin? Kung ano sasabihin mo, kamatayan man, nasa dila mo. Kung ano sasabihin mo, buhay man, nasa dila mo. Pwede ka magpahayag ng sumpa, nasa dila mo. Pwede ka magpahayag ng pagpapala, nasa dila mo. So let us filter out, let us observe what we are telling, what we are declaring. Dapat minomonitor mo yung sinasabi mo, dapat iniingatan mo yung sinasabi mo, dapat bago mo bigkasin, isipin mo muna kung maganda o pangit. Because life and death is in the power of your tongue. Proverbs 18:21. So titingnan natin palagi ito. Ano sabi ng Proverbs 8:21? The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Diyan pa ba kayo? So yung sasabihin mo may bunga. Pwedeng kamatayan, pwedeng buhay. Lalo na sa mga magulang, meron tayong tinatawag na parental blessings. Sino dito yung mga tatay na at mga nanay na? Hindi yung mukhang tatay at mukhang nanay na. Yung may mga anak na, taas ang kamay, nanay at tatay. Huwag po kayong mahiya. Salamat po.
Meron tinatawag na parental blessings. Sabihin mo nga, parental blessings. Yung parental blessings, pag sinabi mo sa anak mo, yun ang mangyari sa kanya. Ang problema, pag curse ang sinabi mo, yun din ang mangyari sa kanya. Kasi kasama yun sa parental blessing. On the other side, pwede kang mag-curse din. That is the authority of a parent. Kaya dapat po, kahit anong galit, sama ng loob, huwag magbibigkas, huwag magsasabi, huwag magdideklara ng pangit na bagay sa anak mo. At hindi lang sa mga anak, sa pamilya mo, mahal mo sa buhay, you should always declare good things. Sabihin mo nga, good things. Good things. Amen? So life and death is in the power of our tongue. So malinaw po yun. May natutunan tayo so far? Now let us now go to the meat of the message. Because we are talking about declarations. Number 1, the declaration of pleading. Sabihin mo nga, declaration of pleading. Di ba ang daming instances na lumalapit sa Panginoon, dinideklara nila yung kanilang kahilingan, yung kanilang hinihingi. And what happened to them? They enjoy the blessings of the Lord because they made the declaration of the pleading. Diba? Naalala niyo yung centurion, Lord, ayun, hindi anak ha, kasambahay. Lord, yung kasambahay ko, nasa bingit ng kamatayan, malubha sakit. Pwede po ba pagalingin niyo siya? Sabihin niyo lang, Lord, hindi, punta ako sa bahay mo. Sabi niya, wag Lord, di ako rapat-dapat. Sabihin mo lang, diyan ka lang, Lord. Kahit pagka napunta sa bahay, diyan ka lang, sabihin mo lang. Then the Lord made the declaration, okay, magaling na yung kasambahay mo. Umuwi yung centurion, pag uwi niya, magaling na yung kasambahay niya. Tinanong, anong oras siya gumaling? Anong oras naging maganda pakiramdam mo? Ganitong oras po. Naalala niya, yun din yung oras na sinabi ng Panginoon. Declaration dictates reality. Andiyan pa ba kayo? Amen. Di ba kayo nagtataka, ang mundong ito ay naging ganito dahil may deklarasyon. Amen. Di ba nung unang panahon para magkaroon ng apoy, ano ginagawa? Magkakaskas ng bato? Plain stone? Tama ba? Napakahirap eh. Eh ngayon, kahit hindi ka gumawa ng apoy, nag-aapoy eh. I mean, making sense here. Naging ganito ang mundong ito because of the declarations. Bakit tayo naging malaya? Because of declaration ng mga national heroes natin. They declared an independence. Revolution! Kailangan natin lumaya, makibaka. Andres Bonifacio, Jose Rizal, Apollinario Mabini, General Luna. Sino pa ba? Dami. Hindi ko na maalala kung sino pa iba. I forgot my social studies in high school. Pero maganda, maalala natin yung ating history. Nandiyan ba kayo? The declaration of pleading. Importante na meron kang pleading. Ito po, may mga pagkakataon sa Bible, tingnan natin kung paano ito naging reality. Luke chapter 11, 5-8. Then Jesus said to them, suppose you have a friend, and you go to him at midnight and say, friend, lend me 3 loaves of bread. Ano ba ang sitwasyon? May dumating na bisita. Okay? Tingnan natin yung verse 6. A friend of mine in a journey has come to me and I have no food to offer to him. May biglaang bisitang dumating. Ang problema, hating gabi na, sarado ang mga bakery, sarado ng mga tindahan. Wala siyang pwedeng maihain para pakainin yung bisita niya. Ngayon, punta siya sa kanyang kapitbahay na kaibigan niya din. Tingnan natin yung verse 7. Paano naging reality yung declaration? And suppose the one inside answers, don't bother me. The door is already locked and my children and I are in bed. I can't get up and give you anything. Umakatok yung kaibigan niya kasi may dumating din siyang kaibigan. Walang may pakain. Kaya, pare, bigyan mo naman ako ng tinapay.
Babayaran ko agad. Now na. Sabi nung parang niya, Repa Pip, sorry. Tutulog na kami. Ikaw naman, storbo ka. Naghihilig na nga yung mga anak ko, katabi ko sa higaan, oh. Patatapos lang nilang mag-internet eh, 10 oras, kaya napagod, tulog na, naghihilig pa. Pastor naman, panay naman ng ano mo eh. Ba't panay yan si... Tulog na kami. Pasensya na pre ha. Sorry, sa iba ka na lang pumunta, hindi kita bibigyan ng tinapay. Pero may declaration kasi. The declaration of pleading. Dineklara niya yung kanyang pangangailangan eh. Verse 8, tingnan natin. I tell you, even though he will not get up and give you the bread, because of friendship, yet because of your shameless audacity, he will surely get up and give you as much as you need. Sabi niya, kahit magkaibigan kayo, hindi kanya bibigyan ng pagkain o ng tinapay. Kahit magkumpare kayo, kahit sanggang dikit kayo. Pero sabi niya, pero sinasabi ko sa iyo, walang magagawa yung kaibigan niyang nasa loob na natutulog na. Maniwala ka, tatayo yun, kukuha ng tinapay at baka higit pa yung ibibigay niya doon sa kumpare niyang kumakatok. Bakit? Eh kasi ang kulit eh. Eh kasi ang ingay eh. Andiyan ba kayo? That is the declaration of pleading. Makulit, maingay. Andyan pa ba kayo? Nasubukan niyo na bang maging makulit at maingay sa harapan ng Diyos? Lord, sige na po. Kailangan po namin to, Lord. Ang bigat ng problema namin. Sige na po, tulungan niyo kami. That is the Lord is telling us about. Yun yung sinasabi ng Panginoon. Kaya niya kinukwento to kasi ganun siya. Kapag ikaw ay nangulit sa Kanya, when you declare your pleading, kapag pinresent mo yung iyong pangangailangan at hindi ka ihinto hanggat hindi mo nakakamit yung tugon sa prayer mo, Lord, si tatay, Lord, si nanay, Lord, si bunso, Lord, yung family ko, Lord, yung trabaho ko, Lord, yung boss ko, Lord, yung classmate ko, yung kasama ko sa trabaho, kulit-kulit binubuli ako, pwede ba patahimikin mo na siya? Pwede ba lubayan niya na ako? Lord, gusto ko makaahon na ako sa problemang ito, hirap na ako. Andiyan pa ba kayo? Nakaka-relate ba kayo sa mga sitwasyong ganyan? You have to make the declaration of pleading. Eh sabi niya, kahit magkaibigan kayo, kahit sanggang digit kayo, hindi kanya bibigyan. Pero tatayo siya at bibigyan niya yung kumpare niya, hindi dahil sanggang dikit sila, hindi dahil close sila, hindi dahil magkaibigan sila, kung hindi makulit at nangungulit siya. Andyan pa ba kayo? Di ba ganun tayo? Hindi na nga, kulit-kulit mo eh. Tutulog na ako eh. Kung di naman kita bibigyan, di lalo ka mangungulit, hindi ako makakatulog. Sige na nga. Declaration of pleading. Sabi mo, declaration of pleading. Dapat meron tayong ganyan. Ay mahalaga yung declaration sa prayer. Diyan pa ba kayo? Ang mga Kristiyano, normal manalangin. Kasi may Diyos tayo. May pananampalataya tayo. Yung mga ibang tao, naniniwala lang na may Diyos. Pero wala silang relasyon sa Diyos. Kaya yung prayer, hindi sila sanay mag-pray. May kilala ba kayo pag kumakain, hindi nagpipray? Huwag kang mag-alala, hindi matabi mo, ha? Normal na mag-pray ang isang Kristiyano kasi may Diyos siyang tinatawagan dahil sa kanyang pananampalataya. Iba naman yung naniniwala lang. Kasi pwedeng maniwala may Diyos pero hindi nananalangin. Hindi normal manalangin. Pero sa mga Kristiyanong may Diyos at may pananampalataya, normal manalangin. Andiyan pa ba kayo? Importante yung declaration of pleading because that is your prayer to God. That is your plea. Kaya nga sabi, di ba? Let your petitions, requests be made known before God. Lahat ng iyong panalangin, kahilingan, petisyon, lahat ng gusto mong deklarasyon sa family mo, sa trabaho mo, sa personal mong buhay, etc., etc., in all aspects, in all areas,
there must be the declaration of pleading. Amen. Sabi mo, eto pa, Luke chapter 8 hanggang, ano ba? Luke chapter 8. In a certain town, there was a judge who neither feared God, nor cared what people thought. Mayroon daw isang judge sa husgado na hindi natatakot sa Diyos. Ibig sabihin, masamang judge. At wala siyang pakialam sa mga tao. Matapobre o naman, name it. Kasi wala siyang pakialam sa sabihin ng tao, wala siyang pakialam sa kapitbahay, wala siyang pakialam sa ibang tao. Ibig sabihin, sarili niya lang inintindi niya. Ito yung judge na yon. Verse 3. He said, sabi niya, and there was a widow in the town who kept coming to him with a plea. Sabihin mo, plea. Once more, lakas, plea. That is a declaration of pleading. Sabi niya, there was a widow in the town who kept coming to him with a plea, grant me justice against my adversary. Pwede ba, judge? Bigyan mo naman ng hustisya, husgahan mo kasi yung kalaban ko. Masyado akong inapi, masyado akong nagrabyado. Walang magtatanggol sa akin. Kailangan ko ng hustisya, kailangan ko ng katarungan. Minsan ganyan tayo, wala tayong masilungan, wala tayong malapitan, wala tayong masandalan, wala tayong mahinga ng tulong. Pero pagka nakakita tayo ng pagkakataon, katulad ng babaeng ito na balo, pero isang judge, kahit alam niyang wala siyang pakialam sa kapwa niya, kahit alam niyang masama itong judge na ito, lumapit siya because that is the declaration of pleading. Verse 4. For some time, he refused. Noong una, sabi niya, hindi ka tutulungan. Kasi nga, masamang judge. Makasarilingan judge, walang pakialam sa ibang tao. Hindi, nganap ka ng ibang tutulong sa'yo. Hindi ka tutulungan. Sige na, judge. Hindi! Ano ba? Busy ako. Marami akong kaso. Hello? Actually nga, isang kaso dito, yung kaso niya tumae. Nireklamo. Kailangan ko pa maghusga, kaya huwag mo kabalahin. Pero sabi, for some time, he refused. Ibig sabihin, for some time, hindi lang isang beses, ha? Pwedeng dalawa, pwedeng tatlo, pwedeng apat. For some time, he refused. But finally, sabi mo, finally, he said to himself, even though I don't fear God or care what people think, kahit na ako'y masamang judge, kahit na hindi ako natatakot sa Diyos, kahit na wala akong pakialam sa kapwa ko, kahit makasalili ako, verse 5, yet because this widow keeps bothering me, yet because of her declaration of pleading. Diyan pa ba kayo? Pero dahil may deklarasyon siya, dahil makulit siya, sabi niya, because he keeps bothering me, I will see that she gets justice. Titiyakin ko, makakuha siya ng justisya. So that she won't eventually come and attack me. Diyan pa ba kayo? Isang malakas sa palakpak para sa Panginoon. Malagay mo. Pag naging makulit ka sa Diyos sa hinihingi mo, bibigay kaya si Lord? Bakit sinabi to? Ano ang context nito? Remember, the Lord is the one who's telling this story because Jesus is encouraging us to make your declaration of pleading. Kaya nga humingi ka at ikaw ay ulitin ko, humingi ka at ikaw ay masarap ba humingi ng bahay at lupa? No. Masarap ba humingi ng kakainin? In fact, in Matthew chapter 6, sinabi na nga ng Lord, ito kayo manalangin, ito po ang, ganito kayo magpipray. Diba? Abba Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Give us this day our daily. That is the declaration of pleading. Kung si Lord sinasabi niya ito, at sinabi niya pa sa model prayer ng Matthew chapter 6 na Ama namin, why can't we? Bakit tayo nagbibigay ng declaration of pleading? Bakit tayo humihingi? Masama bang humingi ng washing machine? Diyan ba kayo?
Masama bang humingi ng jowa? Hindi. Pagtapos ka na ng pag-aaral. Eh pag nag-aaral, pastor, hindi naman din masama, kaya lang dapat pang gawin. It's up to you. But the point is this, meron tayong privilege of making our declaration of pleading. Ang problema sa atin, ilang beses mong ginagamit yung pleading of declaration. Ilang beses kang humihingi sa Diyos. Pastor, kasi parang ang hirap lumapit sa Panginoon. Bakit? Pastor, kasi nakakatamad mag-pray. Bakit? You have to answer your own question. Amen? You're only the one who can answer your own question. Meron akong matalik na kaibigan sa Singapore. Grabe yung kanyang blessing when it comes to his career. Kasi talaga naman masipag, nag-aaral pa lang kami, talagang napakasipag nun. Nakabili ng bahay at lupa. Nakabili ng bahay, may sarili ng bahay doon sa Singapore. Pag nakabili ka kasi ng bahay sa Singapore, you're something. Bihira lang talaga nakabili ng bahay kasi mahal ng bahay doon. Pag nakabili ka, ibig sabihin may kaya ka, malaki sweldo mo. So, ibig sabihin, you make, di ba? Yung hinihingi mo yung pag-angat ng buhay mo. Andyan pa ho ba kayo? Ngayon, may times na, nung mga nakarang panahon, gusto kong lumapit sa Kanya. At the times of our trials, talagang kailangan nun financially. Gusto kong lumapit sa Kanya at humingi ng tulong. Pero hindi ako humingi ng tulong. Kaibigan ko siyang matalik, close kami. Ang tanong, bakit hindi ako humingi ng tulong? Tanong siyang bakit? Nahihiya ako. Kasi hindi ko man lang siya kinamusta sa loob ng maraming taon. At pagkatapos, at saka ako magpaparamdam sa kanya para humingi ng tulong, nakakahiya yun sa aking pakiramdam. Kaya hindi ako humingi ng tulong. Alam nyo ba, may mga taong ganun, kaya hirap lumapit sa Panginoon. Kasi, maaaring hindi ka sanay lumapit sa Diyos. Maaaring hindi ka tumawag sa Kanya sa mahabang panahon. Maaaring hindi mo siya napansin sa mahabang panahon. Marahil, hindi mo siya nabigyan ng pagkakataon panahon para mapansin mo ang Panginoon sa mahabang pagkakataon. Kaya pagka ikaw ngayon ay may pangangailangan, parang ang hirap lumapit sa Panginoon. That's the point here. Kaya hindi natin nagagamit yung declaration of pleading na si Lord mismo nag-encourage sa atin. Probably, we need to what? We need to work out our relationship with God. We need to reinforce our faith. Kailangan lumago tayo sa pananampalataya. Andyan pa ho ba kayo? Kailangan talaga i-build mo yung faith mo. Kailangan talaga maging masanay ka na close ka sa Diyos. Para pag humingi ka ng tulong, hindi ka mahiya sa Panginoon. Pero granting ganun ang pakiramdam mo, pag lumapit ka pa rin sa Diyos, tutugon pa rin siya. Kasi nasa atin, tayo lang ang naglalagay ng barrier. Tayo lang naglalagay ng harang. Pakiramdam mo lang yun. Andyan pa ho ba kayo? Amen po ba? Next, sabi doon, tapos nakikinig ako ng radyo, sabi doon sa radyo, there are things you said, next slide tayo, there are things you said that withhold your blessings. May mga bagay daw na sinasabi ka na pumipigil at umaharang sa blessing na dapat mong maranasan. At iniisa-isa niya, ito professional psychologist kung na nagkakamali. Nag-aaral sa behavioral science, sabi niya, ano ba yung mga humahadlang na mga sinasabi mong negative sa blessing mo? Halimbawa, sinisiraan mo yung ibang tao. Sabi niya, yun ang maharang sa blessing mo. Kung ano-ano sinasabi mo, kapintasan ng ibang tao, kung ano-ano sinasabi mong kasiraan ng tao, hindi mo namamalayan, ikaw mismo ang naglalagay ng harang ng pagpapala na dapat mong maranasan dahil sa sinasabi mo. Hindi ko alam kung Kristiyano yun but they're talking about behavioral sciences, they're talking about psychologists, they're talking about yung humaharang sa blessing.
Andyan pa ho ba kayo? Ano pa? Yung bang wala akong pera, huwag daw sasabihin wala akong pera. Kasi yun ang umaharang sa blessing. At pag nakasanayan mo daw yung wala kang pera, kahit may pera ka, ang sasabihin mo, wala kang pera. Kaya tuloy, yung pera mo, nawawala. Hindi mo alam saan napunta. Kasi alam mo naman may pera ka, pero sasabihin mo wala kang pera. Paano pa pag wala talagang pera? Ang sasabihin mo, parating pa lang ang pera ko. Diyan pa ho ba kayo? Diyan pa ho kayo? Ang pera ko, i-withdrawin ko pa lang sa bangko. Saan? Sa bangko ng langit. Diyan pa ho ba kayo? Palapakan natin ang ating Panginoon. Ano pa? Yung daing ng daing, ang ulam, daing. Daing ng daing. Anong pinupunto niya? May mga tao, walang lumalabas sa bibig, kundi reklamo, kundi daing, hirap ng buhay. Ano ba ito? Kapagod magtrabaho, hindi mo ka magtrabaho. Kung hindi naman magtatrabaho, wala kaming kakainin. Alam mo pala eh. Dapat alam mo ang realidad ng buhay. Amen? Huwag tayong daing ng daing. Kasi, ang magiging ulam natin ay daing. Nandiyan ba kayo? Declaration dictates reality. Kung anong sinasabi mo. Kaya dapat tayo, may problema ka, ayos ako. Ayos ka. Sa buti kaysa kahapon. Amen? May pera ka ba? Meron naman magsinungaling. Ngayon wala, pero mamaya meron na. Amen po ba? Diyan pa ba kayo? Oh, ba't parang may sakit ka? Oo nga eh, pero pagaling na. Diyan pa ba kayo? Diyan pa ba kayo? O pag pinagsabi sa'yo, ba't ang lungkot mo? Ngayon lang to, mamaya, sasaya rin ako. Diyan pa ba kayo? Isang malakas na palapag para sa Panginoon. Hallelujah. Yun daw ang umaharang sa pagpapalang dapat mo maranasan sa mga bagay na sinasabi mo. Huwag kang magbabanggit ng mahirap ka, mahina ka, hindi ko kaya. Iasay kang mag-open ng prayer. Iasay ka lang sa opening prayer. Bakit parang? O mamaya, ikaw daw magsasagot. Ako! Di ba sa survey, mas marami raw yung, ang tawag doon? Mas maraming pang gustong mamatay kaysa, cause ng kamatayan. Mas marami raw mamatay doon sa kinatatakutan. Yung pala, ano daw yung cause ng mga kinatatakutan sa buhay? Ang akala ng mga tao, ang pinaka-kinatatakutan daw ng tao ay yung mamatay, yung kamatayan. Hindi daw pala. Ang number one na kinatatakutan ng tao yung pagsalita sa maraming tao. Andiyan pa ho ba kayo? Gusto nyo malaman natin kung totoo, tatawag ako dito, magsasalitain ko. Kita nyo, ayaw nyo magsalita. Hello. Andiyan pa ho ba kayo? So, ingat-ingat sa ating sinasabi. Baka yung ating pagpapala ay mahadlangan. Pangalawa, I'm running out of time, 3 minutes. The declaration of victory. Tell after me the declaration. Once more, lakas. The declaration of victory. O kita nyo, ngayon pa lang, ayaw nyo pang ideklara yung katagumpayan. Kung hirap mo bang bigkasin yung katagumpayan, paano tayo magkakaroon ng actual na tagumpay? Doon pa lang sa pagdideklara, hirap na tayo. Ulitin natin. Declaration of victory. Once more, declaration of victory. Joshua chapter 6, 15 to 16. On the 7th day, they got up at daybreak and marched around the city 7 times in the same manner, except that on that day, they circled the city 7 times. Sabi mo, 7 times. 7 times. Alam nyo, ang revelation sa akin, yung declaration mo, pag inuulit-ulit, becomes your reality. Pag lagi mong sinasabi, magiging totoo yun sa'yo. Example, hindi ko alam kung Kristiyano si Losie Torres noon o ngayon, hindi ko alam. Mayor siya ng Ormoc. Sa kanyang kwarto, merong poster si Richard Gomez. At paulit-ulit niyan di sila magkakilala.
Si Goma ay nandito sa Manila, si Lucy Torres ay nasa Ormoc, sa Bisaya. Sa Visayas, no, rather. Sa Visayas. Pagka siya ay natutulog, lagi niyang sinasabi, ikaw, mapapang-asawa kita. Ulit-ulit niyang sinasabi yon. Ikaw, declaration niya yon. Hello? Anong nangyari? Napakasawa niyo ba si Richard Gomez? Yes. Bakit? Ito, paulit-ulit nilang sinasabi, paulit-ulit nilang ginagawa, at they made a declaration of victory. On the seventh day, they got up, they marched around the city 7 times in the same manner, except that on that day, they circled the city 7 times. 16, take a look at this one. The 7th time around, when the priest sounded the trumpet blast, Joshua commanded the army, shout! For the Lord has given you the city. Anong sabi? Shout! What's more? Shout! That is the declaration of victory. Kailangan mong sumigaw when you made the declaration for your family para lumayas ang demonyo, para lumayas ang kahirapan, para lumayas ang sakit karamdaman. O pwede bang ganito gagawin mo? O ikaw ha, ikaw sakit karamdaman, umalis ka ha. Hello? O ikaw kahirapan, umalis ka. O ikaw problema, umalis. Hindi ganon. You have to make a shout of victory. Get out! Dapat ganon. Andyan pa ho ba kayo? Eh sabi shout eh. Alangan naman bumulong ako. Andyan pa ho ba kayo? Ina-actualize ko lang yung pagkakasulat. Eh sabi shout eh, kaya sumigaw ako. Ngayon, paano daw uunlad ang buhay? Ano raw ang gagawin? Ang gagawin mo, magalit ka sa kahirapan. Kabuhian mo, kay ikaw lumayas ka, ikaw kahirapan, lumayas ka sa buhay ko, lumayas ka sa pamilya ko, ikaw sakit karamdaman, umalis ka. Eh si Lucy Torres nga, mapapang-asawa lang nangyari. Eh ikaw pa na talagang binabattle mo yung problema, binabattle mo yung kahirapan, yung poverty, binabattle mo yung anumang bagay na meron sa pamilya mo na kailangan mawala. Andyan pa ba kayo? Declaration of victory. Kaya nyo ba o gagawin nyo ba na magdideklara kayo ng tagumpay para sa pamilya? Di ba ano yung declaration natin? My family will enjoy success. Di ba? Significantly. Mag-i-enjoy ng tagumpay ang pamilya ko. Andyan pa ho ba kayo? That's the pattern of God eh. God declares something and it is done. Kung ano sinabi ni Lord, nangyari. Ang daming cases sa Bible. Yung babae, di ba si Elisha, walang anak? Nakita niya yung bata, karga-karga ng babae, pero hindi niya anak yun kasi wala silang anak. Anong sabi ni Elisha? He made a declaration of victory. Sabi niya, Ginang, babae, sinasabi ko sa iyo ngayon, next year, sa ganitong buwan, sa ganitong araw, at sa ganitong oras, kakarga ka ulit ng isang bata, pero hindi na ibang bata kakargahin mo, ang kakargahin mo, sarili mong anak. Andiyan pa ho ba kayo? He made the declaration of victory. In our family, we can do that. Ang pamilya namin magkakaroon ng sariling bahay. Magkakaroon kami ng sariling rep. Washing machine. Hindi machine gun, ha? Kasi machine gun, hindi mo machine gun. Washing machine. Kala ko sabihin niyo, Pastor, meron na kaming washing gun, hindi machine gun, washing machine. You can do that in your own family. Andyan po ba kayo? Kakaroon kami ng sariling sakyan. Amen. You have to make the declaration of victory. Yan ang pattern ng Diyos eh. Andyan po ba kayo? Last, wala na akong oras. The declaration of hope. Ito matindi rin.
1 Kings chapter 18, 41 to 46. Wrapping up tayo. And Elijah said to Ahab, "Go, eat and drink." Magkain talaga, no? "Go and eat and drink, for there is the sound of heavy rain." Bakit itong verse 41? Ano ang context niyan? Sa mga na-attend kanina ng training, alam niyan bakit sinabi yan ni Elijah. Kasi doon sa 1 Kings 17 verse 1 na tinuro ni Jobs kanina, sabi ni Elijah doon, hindi uulan ngayon. At kahit hamog, hindi magkakaroon. Hanggat di ko sinasabi, walang ulan at walang hamog. Totoo, no? There is power in our tongue. There is a declaration to make. Dapat may deklarasyon talaga eh. Sabi ni Elijah, pipigilan ko ang ulan. Kahit hamog, hindi bababa. Walang ulan, walang hamog. Ngayon, sa 41, gagawa na ulit si Elijah ng declaration. Sabi niya, and Elijah said to Ahab, "Go, eat and drink, for there is the sound of a heavy rain." Noong time na yan, wala pang ulan. Pero nagbigay na siya ng declaration, Ahab, King Ahab, sasabihin ko na ngayon, uulan na. Parang pag nag-uusap sila, halimbawa, nag-uusap kami halimbawa ako si Elijah, ito si King Ahab, likat. Ito si King Ahab. Si King Ahab ho ay masamang hari. Hindi ko sinasabing masamang tao ito. Halimbawa, ayan, King Ahab, pwede ba punta ka na doon, kumain ka at uminom kasi uulan na, parating na ang napakalakas na dagundong ng ulan. Di ba? Ano sasabihin kung ano ba ang usap, ano sasabihin ni King Ahab? Sabihin niya, oo nga, naalala ko eh. Di ba sinabi mo walang ulan, ni hamog, hanggang di mo sinasabi? Ngayon, sinasabi mo naman na magkakaulan. Oo nga eh, kaya nga pumunta ka na, aabutan ka na ng malakas na ulan. Sinasabi ko na ngayon. Opo ka na. Mamaya na bayad, extra ka lang eh. Next, 42. Tingnan natin. So Ahab went up and eat and drink, and Elijah climbed to the top of Carmel. Then, sabi doon, bent down to the ground and put his face between his knees. Nag-pray siya ng isang deklarasyon. Parang sinasabi niya, Lord, ako ang nagsabing hindi uulan ni hamog. Magkakaroon ng hamog. Pero ngayon, Lord, dumadalangin na ako ngayon. Dinideklara ko na nauulan na. Sabi niya, nag-pray siya. 43, tingnan natin yung 43. Go and look forward to the sea, he told his servant, and he went up and looked. Inutusan niya yung kanyang tauhan, sige, pumunta roon. Tingnan mo kung meron ng ulan. There's nothing there, he said. Sabi niya, boss, walang pag-asa. Ang liwanag ng ulap, tirik na tirik ang araw, sobrang init, imposibleng magkaulan. Walang pag-asa, boss. Ano sabi ni Elijah? 7 times Elijah said, go back. Naalala niyo yung kanina kay Joshua? 7 times din. Ano ibig sabihin? Pag inuulit-ulit ang deklarasyon, pag nagiging makulit ka, may mangyayaring maganda. Amen? Declaration becomes your reality. Declaration dictates reality. Kasi inulit-ulit 7 beses, so sabi 7 times, Elijah said, go back. Tingnan niyo po yung 44. The 7th time, the servant reported, sabi niya, bumalik siya, pag-7 na eh. Di bumalik siya. Sabi niya, boss, kontuwa pa eh. Bakit? Nakita niya na yung pag-asa, declaration of hope eh. May pag-asa na, boss. Kanina, akala ko walang pag-asa kasi tirik ang araw, napakaliwanag ng ulap. Pero boss, may nakita akong isang madilim na ulap. Maliit lang, Lord. Pero okay na yun, sapat na yun. Sold na ako ron, sold out na ako. Sold out. Sold out na ako ron, Lord. Diba? Sabi niya, a cloud small as a man's hand is rising from the sea. Lord, meron na sa taas ng dagat, sa ulap, meron na namumuong madilim na ulap, maliit pa lang, kasing laki lang ng kamao.
Pero sold out na ako, Lord. Uulan na nga. May pag-asa na, Lord. Kaya sabi niya, so Elijah said, go and tell Ahab, hitch up your chariot and go down before the rain stops you. Kaya binigyan niya na ng kautusan. Sabi mo kay King Ahab, umalis na siya. Patakbuhin niya na mabilis yung karwahe kasi aabutan na siya ng malakas na bagyo. Bagyong Krising, aabutan na siya ng flood control. Seryoso lahat, ha? Abusan na siya ng malakas na ulan. Verse 45. Meanwhile, the sky grew black with cloud, the wind rose, a heavy rain started falling, and Ahab rode off to Jezreel. 46. The power of the Lord came down to Elijah and tracking his cloak into the belt, he ran ahead of Ahab all the way to Jezreel. Sa pamilya natin, parang matagal ang ulan, parang tagtuyot. Pero, pag nakita na kayo ng ulap na maliit, na madilim, paparating ng malakas na ulan para sa pamilya. Andiyan ba kayo? Balikan natin yung verse 45. Gusto ko ulit yung verse 4. Meanwhile, the sky grew black. Yung maliit na kamao na madilim na ulap, lumaki ng lumaki. At lumakas na ang hangin. At bumabagsak na ang napakalakas na ulan. Mga kapatid, kaibigan, sa buhay mo, minsan tagtuyot, para kang nasa deserto, para walang pag-asa. Tignan mo lang, mayroon nang namumulong maliit na ulap. At yung maliit na ulap na yan, pagmasdan mo, unti-unti na yan lalaki. Because of your declaration of hope, hanggang sa maging malaking makapal na ulap, at babagsak ng maras na ulan sa buhay mo, sa family mo, sa business mo, sa trabaho mo, sa pag-aaral mo. Pwede bang palampakan natin ang ating Panginoon? To conclude with, as a conclusion, let us make, on our next slide, let us make a declaration based on what God said. Minsan tayo, naapektuhan tayo ng mga sulsultan, ng mga nagsusultan. O ano sinasabi natin kasi yun ang binubulong sa atin ng mga tao. No. O ano sinasabi ng Diyos, yun ang sabihin mo. Yun ang deklara mo. Kung sinabi ng kaibigan mo, kapitbahay mo, pangit ka, huwag ka maniwala. Kasi maganda ka. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Kung sinasabi ng kapitbahay nyo, kayo, hindi na kayo makakount sa kahirapan, kayo pamilya, huwag kang maniwala sinasabi nila na ibang tao. Make a declaration based on what God said. Ang sabi ng Diyos, pagpapalain ka. Ang sabi ng Diyos, aangat ang buhay mo. Ang sabi ng Diyos, matatapos din. Amen? Last but not least, the cross declares. Last slide as our conclusion. The cross declares it is done. Sabihin mo nga, the cross declares it is done. Pag sinabi ni Jesus, tapos na. Tapos na. Yung problema mo, pag sinabi ni Jesus, tapos na. Pag sinabi ni Jesus, yung sakit mo, wala na, tapos na, magaling ka na, magaling ka na. When the cross declares it is done, then it is done. Amen. Pag sinabi ng Lord, uunlad ka na, magkakatrabaho ka na, sasahod ka na, magbo-blow out ka na. Diyan pa ba kayo? Lalakas ka na, sasaya ka na. Diyan pa ba kayo? When the Lord declare it is done, then it is done. Can we give God the best clap of praise? Palakpakan natin ang Panginoon.